Tama lang na iwanan ko ng San Martin de la Costa. Diyos mio, Marimar. Tataliguran ko na ang lugar na to, Puligoso. At ang buhay ko bilang si Marimar. Gagawin ko yung para sa amin ng anak ko. Kailangan lisanin ko na ang lugar na to. Kasabay ng paglimot ko ng mga masamang alaalang nangyari sa akin dito. Halika na, Puligoso. Angelica, pausap nga kay Corazon. Wala na si Corazon dito. Lumayas na siya. Anong wala? Katatawag lang sa akin ni Corazon. Ang sabi niya sa akin, may masamang nangyari daw kay Marimar. Ngayon, gusto ko malaman, ano ba ang nangyari kay Marimar? Malay ko. Wala na akong balita sa kanya simula nung dinala mo siya sa isla. Si Arturo, pausap nga kay Arturo. Wala na rin siya dito. Ano? Ano pa nangyayari sa Villa Santibanez na yan? Ha? Ba't wala ba makapagsabi sa akin kung nasa pa talaga yung asawa ko? Ngayon, ano nangyari kay Marimar? Sabihin mo sa akin. Seryo, kumalma ka nga. Nasa piling na ng lolo't lola niya si Marimar. Sigurado ako na tahimik na ang buhay niya. Talaga? I'm sure she's in peace right now. In peace talaga. Rest in peace. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ngayon, uuwi ako doon sa Pilipinas. Huwag ka nga magpadalos-dalos. Oras na malaman ko na may masamang nangyari sa kanya. Kumanda ka. Suplado. Halika na, Puligoso. Ay, Puligoso, dito na muna tayo sasakay para mas mabilis tayo makaalis. Diyos mio, Marimar. Hindi para sa tao yan, sasakyan na yan. Tignan mo, panay gulay yan nakasiksik dyan. Yun nga lang ang sikip-sikip dito. Pero kailangan natin magtiis ha, Puligoso. Ay, Puligoso, pagod na ako. Pinacheck ko na sa legal department natin ang dokumentong galing kay Mr. Santibanez. And it turns out, peke. Peke ang deed of assignment of shares of stock na binigay niya. Are you sure, attorney? Pinatignan ko na rin sa record books ng SEC, walang nakarehistrong sale ng shares of stock sa'yo. Ibig sabihin, walang bentahang nangyari. Pero milyones ang naibigay ko kay Renato Santibanez. Well, wala tayong papeles to prove that. Ay, Puligoso, matulog na tayo. Inaantok na ako. Kung magsalita naman to, parang may pwede pang ibang gawin dito. Matutulog lang tayo o gigising, yun lang. Di ko alam kung saan tayo mapapadpad. Pero sigurado ko na kahit saan tayo mapunta, kakayanin ko lahat basta magkasama lang tayong dalawa. Isang bagong buhay. Isang bagong buhay to, Puligoso. Isang bagong buhay din para sa magiging anak ko. Nasisiguro ko na kahit saan tayo mapadpad ngayon, magiging masaya na yung buhay natin. Isang bagong buhay na hindi kasama si Vivi. Naantok na talaga ako, Puligoso. Tingnan mo nga naman, pagdating sa height. Balik po kayo, Nay. Thank you po. Andres? Andres? Sino tong babaeng to? Oh, sino yan? Hindi ko kilala yan. Hoy, gising ka dyan. Gising ka, baba ka dyan, bilisan mo. Kaliguyo mo to, no? Umaming ka.
ko po alam yun. Abay, nagmamaang-maangan ka pa. Siguro matagal na kayo nagsasama ng asawa ko. Ano, umami ka na? Hindi ko po talaga siya kilala. Ano akala mo sa akin, tama? At sumama ka pa rito sa Maynila. At ikaw naman, Andres, hindi ka na nakontento sa tatlong anak sa laban. Napakasalbahe mo! So, naisaan ako ni Renato. Well, you should have consulted us first before closing this deal. Sabi ko na nga, be. Ang lakas din naman ang loob ng Renato na yan para lokohin ako. Well, we could file a case against them. Hindi mo kasi dapat pinagkatiwalaan si Renato eh. I told you so. Ano nangyari sa'yo? Ilang araw na kitang hinahanap, alala ko sa'yo. Bakit mo pa ako hinahanap? Sabi sa akin ni Angelica, hindi mo naman ako mahal. Huwag kang maniniwala kay Angelica. Ikaw lang ang mahal ko't wala nang iba. Ligoso, pagod na ako. Hindi ko alam anong gagawin ko para mabuhay tayo dito sa syudad na to. Lagi na lang ba tayo ganito? Lagi tayo matutulog sa daanan. Tapos wala tayong makain. Nakakaawa naman tayo. Tandaan mo, seryo! Ibabagga ko to sa unang kotse makikita ko! Alam mo kung lugar. Para pagdalang ka namin doon. Ibunin natin ito eh!